Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong linggo na nakatutok po sa ikalawang pagbasa mula sa aklat na Exodus. At tayong lahat po ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga kapiling niya. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Hebrews chapter 4 verse 9 to 10, sapagkat ang sinumang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng bagay. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farrello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At ang dala ko po tayo ngayon sa ating second reading from the book of Exodus na may pamagat na Baira, na ang ibig sabihin I appeared at ako ay nagpakita. Ang pamagat na ito ay halaw sa second verse of the reading na nagsasabi, "And I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty." At ako ay nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at Jacob bilang Panginoong makapangyarihan. Yun po ay sa Exodus chapter 6 verse 3. Ang portion na ito ay nagpanimula sa apat na ekspresyon ng redemption ng Panginoon sa Israel, sa mga Israelite o Israelitas, kung saan ang Panginoon nagpangako na ilalabas niya ang Israel sa pag-alipin ng mga Egyptian, at ang narrative din ng mga progress sa pag nandito rin po yung istorya ng unang 7 10 plague o mga salot na pinadala ng Panginoon upang patunayan sa Ehipto na siya ang tunay na Diyos. So yan po ay tatalakayin sa atin ni Brother Richard, at papansinin din po natin yung mga ang ginagawa nila Moses, ni Aaron, at ng iba pang mga Israelites patungkol po sa portion natin ngayon. Pangunahan muna tayo sa panimulang panalangin ni Brother Richard. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa oportunidad na kami po ay makapag-share ng inyong salita. Parsha, Baira, nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito ay makarating sa mga pusong uhaw na nag-antabay ng inyong salita, at ito ay makatulong sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at gawain, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong programa, ang programang ito, Ilaw ng Mesiyas, at maging ang Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng amin yun na makapaglingkod sa inyo. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. para siyang bahira, no? Genesis chapter 6 verse 2 hanggang Genesis chapter 9 verse 35. At maraming mga bagay-bagay dito na maganda pag-usapan, ano? Ang isang gusto kong i-ano rito, i-mention, ano? Um, Binanggit niya rito na yung kanyang pangalan, no? Sabi niya, ako, yung, parang ano ano yun uh, I am Hashem, no? Ako yung Panginoon, binanggit niya yung pangalan niya. At ito'y may malalim na ano, no, um, uh, na meaning.
For one, ito yung tinatawag nila na progressive revelation kasi sabi ng Panginoon, yung mga ancient, si Abraham, Isaac, and Jacob, nakilala nila ako as El Shaddai, God Almighty. Pero hindi nila ako nakilala sa pangalan ko. Yung binigay niya yung pangalan. So, ang ibig sabihin nito ay hindi kaagad ng Panginoon nire-reveal ang kanyang kung sino siya, no? Kundi unti-unti ito. Hindi yung bigla, no? Um, Nabanggit ng Panginoong Yeshua sa John chapter 14 verse 21. Sabi niya, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and reveal myself to him. So, may sequence na para maging makilala natin Panginoon, hindi bigla-bigla at hindi agad-agad, no? Um, Dito ay maging sa Israel, ano, ay pinakilala niya sarili niya unti-unti, pero as they obey His word. Habang sinusunod nila ang utos ng Panginoon, ay unti-unti nilang nakikilala ang Panginoon. Sa mga Egyptians, nakilala nila Panginoon sa pagiging ah, ano niya, yung tough, pagiging yung sa judgment, no? Samantalang si Moses, nakilala niya ang Panginoon sa burning bush. Ang mga Israelites naman, nakilala nila Panginoon sa deliverance. Nung may pagsubok sila at sila naman ay inahon sa pagsubok. So, iba-ibang paraan na nire-reveal ng Panginoon ang sarili niya. At pero one way or another, nare-reveal pa rin niya. Depende kung nasaan ang sitwasyon natin, no? Tayo ba ay namumuhay sa kasalanan at mga bagay-bagay na nakalimutan natin siya kaya may judgment, no? Um, ang mga Israelitas naman ay nabubuhay sa kahirapan, sa pagsubok. Deliverance naman ang kanilang ang pagkakilala nila sa Panginoon. Si Moses naman ay patience, matagal na ano siya na nasa desert, no? Um, Hindi yung kanyang patience sa routinary na trabaho, yun at yun ang Mm. ginagawa niya for the next 40 years ay dun pinakita ng Panginoon ang kanyang sarili in a different way, no? So, kaya bawat isa sa atin ay makikilala natin ng Panginoon depende kung anong situation. Sa Pero iba't ang ibang iba-ibang pamamaraan, ano? Ngunit o sitwasyon. oo, Mm. pero ang importante ay dapat ma-acknowledge natin siya na baka hindi tayo dapat katulad ni Pharaoh na kinukontra tapos pag naparusahan, mag-yield siya, tapos pag Yes, nawala yung yung punishment, mag-agree. balik na naman. Maraming maraming Mm. ganyan, no? Pagka nasa pagsubok, nasa punishment o nasa Oo. kahirapan, Lumalapit sa Panginoon, Panginoon. oh Panginoon, tulungan mo naman ako. May sakit, gumaling, tapos Mm. paggaling, wala, balik ulit. So parang ulit-ulit lang na gano'n, ano? Ang mga ano naman, mga Israelitas ay nakilala nila sa deliverance, pero nung nahirapan sila, dumating sila sa point na hindi na sila nakikinig, no? Kasi busy Mm. sila sa pag-comply, busy sila sa trabaho, busy sila sa mga bagay-bagay ng mundo. So, yun ang diferensya, no? Ngayon dito, no, sa ang ang Panginoon nagpo-provide ng leadership kapag ang mga tao ay nawawalan na ng pag-asa, no? Ah, at nakikita 'yan kahit sa secular, kapag dumarating sa point na parang hopeless na ang situation, ay nagpapadala siya ng ah, kumbaga tagapagpalaya. Ganun, ano, yung savior in a way, no?
Makikita rin natin yan sa mga kung napag-aralan natin, kung napakinggan natin yung lesson natin sa Book of Judges, ganyan na nangyayari nun, no? Darating sa panahon na okay sila, tapos nagkakasala sila, tapos mapaparusahan sila. Mm. Dahil nakakalimot sila, tapos pagka gipit na sila, sisigaw sila, hingi sila ng tulong sa Panginoon, magpapadala ng Panginoon ng isang judge, ng isang savior. Tapos okay na naman sila. Tapos pag nawala na yung judge na yon, okay na naman, balik na naman sila sa dating gawi. Yes. Ginagawa nila yung whatever is good in their eyes. Kung anong tingin nila tama sa mata nila. Maalala ko, Brad, bawat chapter ng Judges sa last part noon ay nakalagay doon. After na sila ay, after ng deliverance nila. Mhm. And then the last verses doon ay mapapansin natin, mababasa natin. And Mm. they did what is right in their own eyes. Yan. Patuloy Yan ang, nilang ginagawa kung ano ang tama sa kanilang yan. akala, sa Yan. kanilang kaisipan. Yan ang problema kaya ang Kristyanismo, no, may mahigit 40,000 na denomination. Kasi everybody is doing what is right in their own eyes base sa kanilang Mm. interpretation. Ito, bagong relihiyon na naman, bagong sekta na naman. So another Base sa kanilang nakasanayan. ano, may magtatayo pa nga lang bukas, Sister Deb, eh. Another one na naman. So Pero lagi, Brad, nag-ano na dismantle na yung mga big churches na ang lalaki ng mga kita. nag-cash in na. Anyway, so yun ang Dami lang bayadan. Oo, maraming asset. So, Ah, anyway, pero ganun na nangyayari. Tapos, babalik na naman. So, paulit-ulit lang ng ganun, ano? pwedeng nawala yung church tapos another name naman pero the same church. Yeah, another group. Paulit-ulit lang yan na, ano, na naikot. Tapos, Yeah. sila rin And nagtitipon-tipon. they, Minsan, kumbaga hindi pa rin sila natuto na kaya nga nawala. Talagang nadidismantle ang isang church ay ibig sabihin hindi na dapat ulitin. Pero ah, inuulit pa rin. so, anong nangyayari, may magkukudita sa grupo nila, mag-i-split, tapos kanya-kanya na ulit sila, tapos lalaki ulit. Ganon, kaya Yes. dumadami, ganon. Ano. Same So, pa rin ang teaching. yun yung Ang, paulit-ulit lang. ang, Oh, yes, yun nga. So, ang anyway, way. dito, no, sa ano na to, sa portion na to, Paira, dito nabanggit yung apat na expression ng redemption. Yung Mm. uh, sa Exodus chapter 6 verse 6, ano? Kung titingnan natin, uh, Exodus chapter 6 verse 6, yun yung apat na I will, no? Binabanggit ito sa Passover Seder, no? Sa ano natin, ano? Yung apat na yon, sabi ng Panginoon, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Tapos, I will rid you out of their bondage. I will redeem you with an outstretched arm and with great judgment. And I will take you uh, to me for a people. Ano? So, yun ang mga ano, no? Yun ang apat na I wills na ginagamit sa Passover Seder. So, apat na cups of wine yan. Um, pero ayon sa, actually, pito yan. Yung may mga kadugtong pa na I will yun eh. I will be your God, and you will know, and you shall know that I am the Lord, um, your God, and bringeth you out from under the burdens of the Egyptians. I will bring you in unto the land concerning which I did swear to God, to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you as a heritage. I am the Lord. So, pero ang ayon sa mga sages, sa mga sinaunang mga tagapagturo, yung remaining three sa millennial kingdom gagawin. Kaya lagi yan, pag nagpa-pass over Seder tayo, next year in Jerusalem, binabanggit natin yan, ano? Nilulook forward natin yung ultimate Passover na gagawin ng Messiah mismo
sa Israel. Kaya nabanggit ng Panginoong Yeshua mismo yan during the time ng teaching niya, na sinabi niya na people will come from east and west, and will dine with Isaac, with Abraham, Isaac, and Jacob, but the children of the kingdom will be cast out, sabi niya. Kasi hindi sila naniniwala. So, ito yung great Passover, no? Kaya pupunta doon. Yan ang isang error, ano, sa I would say, or misunderstanding, let's put it that way, no, sa maraming Christian sect, na ang punta ng believer sa langit. Mm. Pero samantalang ang turo pupunta sa Israel. Pupunta sa promised land eh. Doon maiipon Oo. eh. Um, Kaya kasi uh, i-resurrect, pupunta nga doon. Makikita rin natin yan sa Ezekiel, yung mga dry bones, na mga patay na nagkaroon ng laman, nagkaroon ng buhay, and then Mm. pumunta sila papunta sa land of promise, no? Um, Tapos doon merong yung tinatawag na big Passover, or banquet of the Lamb, no? Ito yung banquet of the Lamb is actually the great Passover, no? So, yan yung apat na stages ng redemption: bring out, save, redeem, and take. So, apat yan eh. Una, aalisin doon, i-save, i-redeem, tapos i-take, kukunin, ano. So, yan yung parang blueprint ng redemption, ano. Um, ang kumbaga, yung normal na sinasabi ng mga teachers, ng mga Bible school teachers, ano. There are three folds of salvation. Yun yung justification, sanctification, saka glorification, no? Um, okay din naman yon. Pero ang tinuturo naman dito sa Passover is four stages ng salvation, which is to bring out, to save, to redeem, and to take. So, inalis muna sila sa bondage, tapos iniligtas sila. Kasi hinabol sila, ano yun sila gusto silang ibalik eh. So, tapos ni-redeem, binayaran sila, inano sila yung ah, ano ba redeem sa Tagalog? Ah, parang para kang may kupon, tapos ni-redeem mo eh. Parang binayaran mo yun, or claim mo eh. O may claim eh. Tapos kinuha mo, akin na to. Mm. Parang ganon. Yung parang yung sinangla tapos O kinuha parang mo. ni-redeem na. Parang binawi na. Parang ganon, ano. Parang kinuha na niya, no? So, yan yung four cups sa Pesach, ano, sa Passover. Ngayon, ang redemption ay proseso ito. Dito isa rin to sa mga misunderstanding ng marami sa mga nag-aaral ng Biblia, na ayon sa kanila, kapag nag-pray to receive ka na, pray to receive Christ as your personal Lord and Savior, you're saved forever. Wala na. That's it. That's the end of it. Pwede ka na, para kang sumakay ng train, dire-diretso na ron. Wala ka nang gagawin kasi nakasakay ka na sa train, upo ka lang. Pero actually, it's a process, ano. Hindi ito single moment. Um, even yung old teaching ng Christianity na nabanggit ko nga kanina is justification, may sanctification, saka may glorification. So proseso siya. Ang sanctification, yan yung inaano ka, nililinis ka eh. Kasi hindi ka pa nga malinis eh. Inano ka pa lang, inalis ka pa lang sa sa putikan, no? Tapos may cleansing period, no? At if you don't make it, if you fall out along the way, wala ka rin, hindi ka rin makakasama. Katulad ng mga ibang mga Israelitas, nailigtas sila sa Egypt, pero hindi sila nakarating sa promised land, no? Or hindi sila, naparusahan sila, marami sa kanila napatay, pinatay sila ng Panginoon, and
I don't want to speculate ng salvation nila, pero if yung iba doon malamang hindi they did not make it at all, no? Um, so dito proseso ang pagkakaligtas. Kaya nga maski si Apostol Pablo sinabi niya, work out your salvation with fear and trembling, ano? Proseso siya. Hindi pwedeng yung isan lang, minsan ka lang, tapos naniwala ka, it's a gift. Tinanggap mo, yun na yun. Okay ka na. Wala na. Wala ka nang gagawin. Hindi po totoo yun, ano? Um, so, merong proseso, no? So, dito, ang sequence ay leaving the suffering, yan yung to bring out, ending the slavery, to save, breaking the oppression, to redeem, tapos becoming God's people. So, He will take us as a people. Kukunin niya tayo. Parang aangkinin niya na tayo, akin ka. Parang gano'n. Ano. So, ang ibang maraming mga tao, ang isip nila is instant freedom. Ano? Parang kailangan ngayon na, now na. Parang gano'n. Ano? So, saan ba talaga ang big question? Saan ba ang salvation? Sa simula o sa huli? Yan ang ano riyan eh. Very clear ang Bible at lahat yan pare-parehong sinasabi from Genesis to Revelation. Makikita natin yan maski sa kung yung mga nagkakapagbasa ng Hebrew. Mas si Cain, saka si Abel, meron silang Aleph Taf sa pangalan nila. Et Abel, et Cain. Pero nung pinatay ni Cain si Abel, nawala yung et na yon, naging Cain na lang, Cain. Nawala na yung et, yung Aleph Taf na nakapangalan sa Panginoon. Ang Aleph Taf ay si Yeshua yun, ano. Yun ang mark. Kaya lahat ng paano ko nalaman yan? Lahat ng righteous people may et sa kanila pag binabasa pangalan nila. Et Abraham, et Yitzhak, et Jacob, at David, lahat yan. Maski si Ruth, nung time na wala pa siya, hindi pa sila mag-asawa ni Boaz, Ruth lang siya, Ruth. Nung mag-asawa na sila ni Boaz, naging et Ruth na. So, na incorporate yung name na yun. No? So, hindi siya sa simula, kundi sa dulo. Um, Kaya makikita natin doon sa mga marunong magbasa ng Hebrew, mababasa natin na yung 11 right yung mga righteous people na naka-indicate sa Genesis, ano, from Adam. Si Adam may et pa rin siya hanggang huli. Et saka si Eve, no. Si Adam, si Seth hanggang papunta kay Noah, ano yan eh, may mga et sila eh, except for three. Tapos doon naman sa lineage ng mga hindi saved, lahat sila walang et except for three. So dito sa righteous lineage may sumablay. Doon naman sa kabilang side may nakahabol, no? Um Yan yung difference, ano? Tapos makikita rin natin yan sa sa uh, Book of Revelation. Yung ecclesia ng Sardis, sabi ng Panginoon, may mga aalisin siya sa Book of Life. Pag hindi sila nagbago, aalisin sila. So, nasa dulo, no? Very clear 'yan. Mas clear sa Ezekiel 18 sa Ezekiel 33 na kung saan sinabi ng Panginoon, when I tell to uh, Tagalogin ko na, kapag sinabi ko sa isang tao na siya ay mamamatay dahil siya ay makasalanan, ngunit siya ay nagbago, siya ay nagbayad ng kanyang utang, ng kanyang mga ninakaw, sinoli niya, at siya ay sumunod sa kautusan at naglakad sa batas ng buhay, in the law of life, statutes of life, at hindi na siya umalis doon. Very clear ang sinabi ng Panginoon. Siya ba ay mamamatay? Hindi. Siya ay mabubuhay. Lahat ng ginawa niyang kasamaan hindi nababanggitin sa kanya. Ngunit kapag sinabi ko sa isang righteous na person na siya ay mabubuhay, okay ka, buhay ka na. At siya ay nagtiwala sa kanyang mga nagawa ng before. At nagsimula siyang mag-deviate
Nagsimula siyang gumawa ng mga gawain ng ginagawa ng isang wicked person. Ang isang ibig sabihin ng wicked, talagang lumihis na ng completely sa kautusan ng Panginoon, ano? Siya ba ay mabubuhay? Hindi, siya ay mamamatay. Sabi niya, lahat ng mga ginawa niyang kabutihan hindi babanggitin sa kanya. Ay hindi iyon makakaligtas sa kanya. Sa kanyang kasalanan siya ay mamamatay. So, in short, ang salvation ay nasa dulo, hindi sa simula, no? Mm. Maging yung thief, yung criminal sa nakahang sa cross, sa dulo rin ng buhay niya kasi tinanggap niya ang Panginoon sa dulo, no, ng kanyang buhay. Um, so hindi sa simula kundi sa dulo ang pinag-uusapan dito, no. Ngayon, si Moses at si Aaron, ano, may partnership ang leadership nila. Meron silang parang tulungan. Yung isa ay siyang nagsasalita, yung isa naman siya ang may vision, ano. So, depende sa giftedness, doon nagtutulungan ang mga ah, mga lingkod ng Panginoon, no. Um, Hindi lahat preachers, hindi lahat teachers, hindi lahat workers, or may giftedness of mercy, gifted. You have a little bit of everything, pero may dominant na na giftedness. Maski sa mga fruits and vegetables, Sister Deb, di ba? Mm. May mga ano na malaki ang vitamin C, tas pero may maliit na vitamin B, may maliit may vitamin A siya, may maliit siya na folic acid, may maliit siya marami siya maliliit na mga bagay-bagay. Tapos yung isa naman, malaki ang vitamin A niya, may konti siyang vitamin C, may konti siyang vitamin D, may konti siya ganun eh. Kaya kailangan natin kainin lahat yun para benefit natin yung ano. So same thing din sa body of Messiah. Bawat isa sa atin may giftedness. Kaya hindi tayo dapat nag-aaway-away o nagtuturuan. Kung ano yung giftedness mo, gamitin mo. Huwag mong angkinin Or yung or sa kanila. nag-iinggitan O nag-iinggitan. No? kasi Kailangan, iba-iba yung ating ano, iba-iba yan, yung mga gift natin. yan, oo. So, yan ang ano, no? Yan ang kailangan natin. Tapos si Pharaoh, yung resistance ni Pharaoh, no? Hindi lang ito basta political na ayaw lang niya o ano or physical, more on spiritual ito. Kaya minsan um, magtataka tayo parang bakit ganito 'tong mga to, di ba? Bakit Mm. um, kasi merong spiritual na ano na nangyayari. For example na lang, yung hatred sa mga Jews. Ang hatred sa mga Jews hindi nagsimula ito sa away sa Palestine. Ang hatred sa mga Jews hanggang dun yan kila Esther, hanggang dun yan sa Egypt, no? Hanggang dun yan mula nung simula, mula nung ano pa kay Jacob. Mula nung araw pa kasi may spiritual battle eh. Na merong hatred ang mga spiritual beings na hindi namamatay. Ang mga Mm. tao namamatay pero sila tuloy-tuloy sila lahat ng may mga kaaway talaga na sila yung ginagamit, ano. So, kaya nga sabi ng Panginoon, do not resist an evil one. Hindi daw natin dapat i-resist, ano. Kasi may spiritual, ano. Kaya nga ando doon din yung teaching na love your enemies and pray for those that persecute you. Kasi more on spiritual battle kaysa sa physical. Yes, may physical, pero spiritual is a bigger battle actually. So, yun ang isang tinuturo dito, ano. Ang mga plagues, ano, um, yung mga pagsubok, mga kaparusahan, ano. Dito pinakita rito yung first seven, ano, yung blood, yung frogs, yung lice, yung wild beast, yung pestilence, yung boils, yung hail, ano. Lahat ito actually ay related sa Egyptian worship or Egyptian gods or yung ano yung ayaw nila.
Yun ang nangyayari. Lahat ng kinakatakutan nila, yun ang nangyayari, no? So, actually, related din ito, Sister Deb, sa i-discuss ko bukas sa sa shul, ano, sa Light of Messiah. Kasi pag-uusapan natin yung Book of Job. Sa Book of Job na tayo. Na sabi ni Job, yung kinakatakutan ko ay nangyari lahat. So, yun ang ano, no? So, kung ano yung kinakatakutan natin, it could happen, no? Uh, for one, it's either as a testing or as a punishment. Pero one way or another, it's gonna happen. Ngayon, um, base rin dito, it could happen, pwede mangyari yan, either violator ka ng commandment, so as a punishment, or even if you are a, a righteous man, it could also happen to you for a reason. May reason. Ngayon, yung reason yan yung babanggitin ko bukas, no? Kaya makinig, ano, yung parang ano, pabitin natin tayo ron, ano. So, anyways, yung pito na yon, again, ang seven is related ito ah, sa perfection, ano. So, laging connected. May mga ang gematria ng Bible o study ng numbers, mga numbers sa Bible is related. May mga certain messages siya, no. Um, so yan, seven plagues. May mga bawat isa niyan, meron akong study nito before, actually maraming beses ko na naulit ito. Related to sa mga gods nila, no. Nung ginagawa ito ng Panginoon, o pinapagawa ng Panginoon kay Moses, ay tinutont ng Panginoon ang ah, mga gods of Egypt na wala silang magawa. Parang inaasar ng Panginoon yung mga kalaban niya. Parang ano niya, parang pinapakita niya na walang magagawa ang mga gods ninyo sa akin. Kahit anong gustong gawin ng Panginoon ay yung will niyang masusunod. Again, related ito sa study ng Book of Job. Sabi doon, kung anong gusto ng Panginoon, mangyayari. Kaya nga, your will be done on earth as it is in heaven. Kung anong will niya, walang makakapagpigil. Walang makakapag-question. Yan, ano. Um, so, another pointer dito, sinabi niya, let my people go, that they may serve me. No? Pakawalan mo ang aking mga tao para sila ay makapaglingkod sa akin. Ang isang puntos na gusto kong banggitin dito, ang freedom natin ay hindi sasakay lang sa train. Ang freedom natin ay to serve Him. Not in the next life, kundi dito sa mundo. Next life is entirely different thing. Of course, magsiserve pa rin tayo ron. Pero kaya tayo niligtas para maglingkod sa Panginoon. Ngayon, hindi lang ito sa ministry, kundi sa buhay natin mismo. Dapat mag, tayo ay tinatawag na yung gagawin natin ang calling natin. Kung anong calling natin, yun ang gagawin natin. Um, ang isang misunderstanding na maraming nag-aaral na Biblia, ang calling nila ay parang sa ministry lang. The rest ay parang may ibang buhay sila, ganun. Hindi ganun. Ang calling is about everything. Um, kung ano yung functionality natin, kaya tayo nilagay diyan for a reason. Saan tayo, kung ano, ano man ang Oh, sitwasyon natin, yan. ay Oh, nagpa-function pa rin tayo nagfa-function tayo. ayon sa kalooban ng Oh, Panginoon. for example, isa sa calling ng babae, for example, ay dapat manganak siya. Of course, kung may asawa, no? Hmm. Ang lalaki naman has to provide for the family. Ang magulang has to take care of the children. Ang mga Yun children ang has to honor priority. the father and the mother. Oh. That is priority ministry. Isa lang yun sa mga functions, no? So, Oo, meron tayong obligation sa sarili natin, may obligation tayo sa pamilya natin, may obligation tayo sa mga anak natin, may obligation tayo sa community natin, may trabaho. obligation tayo sa bansa natin, may obligation tayo sa congregation natin, may obligation tayo sa buhay na to.
Um, Yung may, function. may function tayo like tutulong tayo sa mga mahirap. Yung Hmm. kung kailang kailangan ando doon tayo, dapat Bawat gagawin sitwasyon natin. na May sitwasyon tayo. nararanasan natin, kung saan tayo nilalagay ng Panginoon, meron Yes. tayong magagawa Yan. Yun ang function natin, no? or ma-accomplish para sa Oo. Panginoon. Kaya dito, no, yung isang verse na madalas ding nagiging misunderstand is yung Romans 8:28, no? All things work together for good of those For who good love to God, those who- who are called according to His purpose. So, ang minsan, nahihinto sila, all things work together for good. So, kasi may masamang mangyari, mabuting So, mangyayari riyan. so, Of those who nakalimutan love God, yung to those who love God. how do we love God? We have to keep His commandments. Ayon sa 1 John 5. Yes. This is the love of God if we keep His commandments, for His commandments are not burdensome. Sinabi rin ni Yeshua, John 14:15, if you love me, keep my commandments. No? Tapos, according to His purpose. Dalawa yun eh. Hindi lang to love God, but to live according to His purpose. Uh, Kaya ito, may mga iba, Sister Deb, ano? Hmm. Ginawa siya lalaki, ang expectation sa kanya ay lalaki, pero naging babae siya. O yung Mas babae, gusto niya mas gusto expectation niya maging babae. babae, naging lalaki siya. Ang Iba ang, problema nga, oh, kahit anong gawin niya, lalaki pa rin siya. hindi siya na-call, hindi niya ginagawa kung ano yung purpose niya. Yun ang Yes. problema ron. So, um, Kontra. Sabihin oo, kontra. yun ang ano ron, ano. So, may mga certain reason bakit tayo nilagay. Katulad nung last study natin, Sister Deb, ano, yung sa Shulam, Book of Esther, ay sabi doon, sabi ni Mordecai, kaya siguro nilagay diyan para sa purpose na ito. Hindi lang siya para nilagay doon para mag-enjoy being a queen, kundi actually to save yung remnants ng mga exiled Jewish people. So yun ang ano natin, yun ang hahanapin natin. Ano, Panginoon, ang purpose ko rito sa mundo. We have to find our purpose, no? In the meantime, ang purpose natin normally kung ano yung burden natin, kung ano yung tingin natin na gusto dapat itong nangyayari, yun ang gagawin mo. Yun ang inutos sa iyo, no? Another thing dito ay differentiation, anong pagkakaiba ng Egypt sa Israel. Makikita natin dito na habang pinaparusahan ng Egypt, ang Israel naman protected. Yan ang ano. Nangyari yan all throughout, mga kapatid, mga kaibigan. Nung may bubonic plague na halos may wipe out ang buong Europe, ang mga Jewish community protected in general. Except yung mga pinapatay ng mga tao kasi akala nila nilalason ng mga Hudyo ang kanilang well, kaya sila nagkakamatay-matay. Lagi napapagbintangan yung mga Jew. Hanggang ngayon. So, yun ano, yun ang difference. Pero kahit gaano ang gustong patayin ng mga Jew over time sa panahon ni Hitler, panahon ng mga pogrom sa Russia, yung mga persecution sa Middle East until now, protected sila. While ang mga kalaban napapunish, no? Yan ang pagkakaiba. Um, Kaya dito, no, makikita natin na ang ating pananampalataya ay nag-grow based sa mga situation, ano. The more yung hardship na nangyayari sa atin, the more din na nakikita natin ang provision ng Panginoon. The more din na nagiging strong ang pananampalataya natin kasi nakikita natin eh. Oh. So, ito yung mga ano no, ito yung mga bagay na dapat natin kaya dapat attentive tayo. Dapat maging thankful tayo sa bawat bagay na nangyayari. Paggising pa lang Na natin sa umaga nararanasan. hanggang sa mga lahat ng mga bagay, hanapin natin kung ano yung bagay na magiging thankful and grateful tayo, no? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, in everything give thanks, no? So, ano yung mga application dito, ano? Um, Minsan tayo ay naka-stuck sa ating sitwasyon. Ano ba ang gagawin? Anong meron? Ako ba'y magsasalita? Ako ba'y lalaban? Ako ba'y maghantay? Ano? Yun ang gagawin. Ano? Pero dito ay, ang sinasabi rito, you do what is right. Gawin mo, magtitiwala sa Panginoon. Huwag bibitaw. Huwag bibitaw. At tuloy-tuloy na magtiwala sa Panginoon. Tuloy-tuloy na gagawin yung dapat ginagawa. And then, yung redemption will come. Ano?
ang mga pangako ng Panginoon ay nangyayari yon. Pero sometimes it takes time. For many, many reasons. Uh, Isa dito is to test our faith. Ang iba naman, hinaharang ito ng kalaban. Katulad ng answered prayer kay Daniel. Hinarang ng Oo. kalaban. So na-delay. Hindi gusto ng Panginoon na ma-delay, pero na-delay. Dahil nga sa Oo. kalaban. Ang iba naman, biniwithheld ng Panginoon. Bakit? Isa sa mga malalaking questions, Sister Deb, bakit bakit may mga bagay-bagay na nangyayari sa mga mabubuting tao? Kasi may purpose ang Panginoon. May Mm. purpose ang Panginoon. So, Tapos, kung sino yung mas tama, sila yung namamayagpag. yan ang sinasabi nga Tapos, ni Job. nag-share pa sila. Grabe ang Oo, blessing sa amin ng Panginoon. grabe pa. Kaya akala nila tama yung ginagawa nila, pero mali Oo. pala. So Oo. nire-ready sila para Actually, Brad, nakita ko rin na kahit yung karangyaan ay hindi siya, pwedeng hindi siya blessing, magiging curse pa siya sa ating buhay. actually both hardship and And yung abundance, prosperity, pareho yes, testing yan. Pareho yes. testing. So yan ang no. Kaya So, sa anumang kalagayan, nasa karangyaan ka man o nasa kahirapan ng buhay, kailangan manatili tayong tapat sa Panginoon. yan. So yun, Sister Deb, baka wala na tayong oras, ano? Dahil, Oo nga, medyo na ano ako sa uh, mga uh, discussions natin. So, nice kung ano yung pinaka-highlights ng Torah portion natin ngayon kasi ang senior sa atin ni Brother Richard ay yung more on practical, paano natin sa buhay, yung mga naranasan ni Moses at ni nila Aaron at yung mga Israelita. At kung patuloy po natin babasahin for the rest of the Sabbath, patuloy po natin, I encourage you para sa ating mga tagapakinig na patuloy natin basahin yung chapter 6 ng Exodus, kung saan makita natin doon yung mga pinagmulan na lahi ni Moses at Aaron, ang kanilang pagsunod sa commandments ng Panginoon. At maliban pa dyan, yung anim na salot na pinaranas ng Panginoon sa Egypto, I mean, pito pala. At doon ay nakita natin na sa kanilang pagsunod ay pagsusunod pala tayo, that's the moment nangyayari yung kapangyarihan ng Panginoon nagmamanifest bilang sa ating buhay, kundi sa ating kapaligiran. Ganun katapat at pinakita niya ang kanyang kapangyarihan, walang imposible sa Panginoon. At ito pa rin yung patuloy kong pinapaalala sa ating mga listeners, kahit po sa akin na memory verse ko na to. Psalm 34 verse 15, ang mata ng Panginoon ay nandoon sa mga mabubuti, sa mga sumusunod sa Panginoon, at ang kanyang pandinig ay bukas sa kanilang mga hinaing. Okay, so bago po tayo magpatuloy na magpaalam at maghiwa-hiwalay, hilingin natin si Brother Richard para sa closing prayer and benediction. okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa Parsha Bahira na kung saan ay natutunan namin ang inyong salita na kayo ay nagpapakilala sa amin in a progressive revelation at kayo ay andyan dyan at na pinoprotektahan nyo kami at papadala kayo ng ah, inyong lingkod upang mailigtas kami sa aming ah, mga kahirapan at mga problema. Panginoon, nawa ang inyong salita ay manahan sa puso ng bawat isa at ito ay maging gabay sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ah, Panginoon, nawa ay makapagbigay kami ng papuri at pasasalamat sa inyo sa pamagitan ng aming buhay at ng aming mga actions. Panginoon, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At inutusan nga ng Panginoon si Moses, utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarecha Adonai bishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vikunecha.
Isa Adonai panav elecha b'yasem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ating pong tinalakay ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Desire Sorcery Ministries. At patuloy po natin enjoy ang araw ng kapahingan kasama ang Lord sa Sabat, Yeshua, Masiya. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod si Sir Debbie Farrello with Brother Richard Keaton na patuloy na bumabati sa inyo at nagpapaalam. Shabbat Shabbat shalom. shalom.